Feeling ko na set up ang NTF-ELCAC, na set up ang ating military, na set up silang lahat mga kotsero. Dahil this is unprecedented. Ito pong naganap sa press con kanina ng NTF-ELCAC. Mga kotsero, bago tayo pumunta sa ating huling topic, mag-send wave muna tayo! Yan, so kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po kayo magpadala sa Pilipinas ng wala pong remittance fees. Ito pala. Sa pamamagitan po ni Sendwave, ang gagawin nyo lang, i-download ang Sendwave app, gumawa ng account, at mag-register na inyong account details. So pwede na po kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko, at sa iba't ibang mga pawn shop sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo po kayong promo code na Coach Jared, sa inyong unang padala ay may makuha pa kayong $20 na free credit! Kaya mga kotsero, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Okay? Di ba ho, alam nyo kasi mga kotsero, for the past few years na to for the past few years, dumadami po ang rebel surrenderies, di ba? Ang dami yung rebel surrenderies. At dahil marami pong rebel surrenderies, unti-unti pong natatapyasan ang kredibilidad ng NPA. Dami sumusuko So, at ngayon, meron na ng balita, naglabas na rin ng parang balita ang ating AFP na ang puwersa ng CPP-NPA sa Pilipinas ay lumiit na at almost negligible. Ibig sabihin, konting-konti na lang sila, madali na silang tapusin. So, mga kotsero, I can understand from a strategic perspective kung bakit ginawa ito ng mga makakaliwang grupo. Okay. Ito kasi yung mga naganap. Sa mga hindi pa po nakakabalita, ito po yung naganap kanina. Meron pong balita, di ba, the past few days na merong inabduct daw, may kinidnap daw ang ating AFP na dalawang community organizers. Di ba, yun ang nila? Yun yung palusot nila sa mga NPA ngayon, di ba? Community organizers. In short, recruiter. Yun talaga yun. Yung community organizer na yan, recruiter talaga sila sa CPP, NPA, NDF. Meron doon dalawang community organizers na kinidnap, and then apparently hindi pala sila kinidnap. Sila pala ay sumuko. Surrenderies pala sila. Tapos 'di ba itong NTF-ELCAC, meron silang parang tradisyon. Meron silang tradisyon na yung mga rebel returnees, nila, tawag dito, pine-press con. Tapos parang pinapakwento ano yung nangyari sa NPA, etc. Ba't ka sumuko? May ganon. Matagal lang nangyayari yan. 2019, 2020, may mga ganyan-ganyan na. Si NTF-ELCAC. So, we were expecting kanina nung tawag dito, nag-press con itong si NTF-ELCAC na it's the regular surrendery press con ang magaganap. Kaso hindi. Hindi yun ang naganap. Nung oras na magsasalita yung dalawang surrenderies, bigla silang bumaliktad. Bumaliktad, guys. Bigla nilang sinabi, kinidnap kami. Kinidnap daw sila. Bigla. All of a sudden, nagkagulatan, guys. Sabi, we were abducted. Activists counter military account at NTF-ELCAC presser. Yan. Grabe, no? Panoorin natin yung naganap kanina. Ayan. Ito, kinukuha natin kay Crappler kasi syempre, if it's from Crappler, it must be fake news. The joke. Well, totoo rin naman, fake news yun. Pero if it's from Crappler, it must be biased news. Magandang araw po sa lahat. Binili na namin na magsalita ngayong araw para, katulad ka ng sinabi kanina, mahalagang malaman natin kung ano yung totoo talagang nangyari. At gusto namin ang tanong na dinukot ba kami o kusa kaming voluntaryo kaming sumurrender. Ang totoo po dinukot kami.
ng mga militar. Sakay ng van. Napilitan din kami na sumurrender. Dahil pinagbantaan yung buhay namin. Yun po ang totoo. Hindi rin namin ginusto na mapunta kami sa kustodya ng mga militar. Hindi rin totoo yung laman ng affidavit dahil ginawa yun, pinirmahan yun sa loob ng kampo ng militar. Wala na kaming magagawa sa mga pagkakataon na yun. Ang gusto lang namin magpakita ngayong araw, yung lantarang pasismo ng Estado sa mga aktivistang ang tanging hangarin, ipaglaban ng yung Manila Bay. May nangyayaring reclamation projects doon. Ang problema doon yung mga mangingisdang mawawala ng hanap buhay. Pero nagagamit yung mga militar para ipatigil yung mga pagkilos. Para masupilan yung mga kabataan, yung mga mangingisdang nandun. Yun ang tunay na issue dito. Katulad lang din ng sinabi ni Jonila, hindi po totoo na kusang loob po kaming sumurrender dahil pinilit lang po kami. Nung gabi po ng September 2, naglalakad lang po kami sa kalsada nung meron pong dumukot sa amin. Drama pa. Tumigil pong SUV sa harap namin, tapos dinukot po kami, tapos pinilit kaming pasamahin sa kanila. Kamusta na may notes natin dyan, Tay? Yun po yung totoo. Akala po namin sindikato, Kamusta yung notes, Te? pero Tingin sa kilala po nila kami. Tapos, ayun. Katulad lang din ng sinabi ni Jonila, hindi po totoo na kusang loob po kaming sumurrender dahil pinilit lang po kami. Nung gabi po ng September 2, Inulit ni Krappler. naglalakad lang po kami sa kalsada nung meron pong dumukot sa amin. Ayun, may note siya doon, no? May tumigil pong SUV Bakit sa harap tinitignan namin, niya, no? tapos dinukot po kami, tapos pinilit kaming pasamahin sa kanila. Yun po yung totoo. Akala po namin sindikato, Sindikato, para. pero kilala Galit na po si nila Yusek kami. Egko. Galit na si Yusek Egko doon sa gilid, eh. Diyos ko, ang tikas ng mukha, grabe. Oh, yun ang naganap kanina. Actually, na-share to sa GC namin ng mga yung mga may GC ako ng mga ibang members natin dito. May GC kami, yung mga moderators. So sinare yung video. Sabi ko, ano ang feeling ko? Mukhang planted tong dalawang to. Mukhang planted to. Kunyari, papasukuin. Kunyari, ibabalik sa di ba? Papapaniwalain yung AFP tsaka NTF-ELCAC na surrenderies. Tapos after nun, pag at the right moment, para silang sleeper cell. Alam niyo yung sleeper? Alam niyo yung sleeper? Yung sleeper cell, yung mga kunyari normal na tao, yung kunyari civilian, pero at the right moment, sisignalan sila, at pag sinignalan sila, yun na yung panahon na aatake sila. Yun, para silang ganon. Mga sleepers. Ganon yung nangyari dito. Feeling ko mga sleeper to mga to. At na sila, feeling ko na-orient na sila bago pa man sila sumuko. O kunyari, kunyari susuko kayo pero kapag pinrescon kayo, sabihin nyo na inabduct kayo. Ganon. Ganyan ang Actually, proud na proud pa yung mga anak bayan. Siyempre, sila yung sila yung mga teroristang komunista eh. Anak bayan commends bravery of abducted environmental activists. Wow! Sila pa raw yung proud. Proud na proud sila. Proud na proud. A progressive group Anak Bayan on Tuesday, September 19, praised two environmental activists, quote-unquote. Okay, hindi sila environmental activists Mga miyembro sila ng CPP-NPA. Jed Tamano and Jonila Castro for their bravery in exposing the lies about their abduction. Yan. Sabi ng Anak Bayan. Anak Bayan commended Tamano and Castro's courage in strengthening the truth in the face of the National NTF-ELCAC's intent to parade the two abducted activists as surrenderies. Planado to, guys. Planado to. Imposible to na aksidente lang. Planado to.
Ano to, sinet up ang NTF-ELCAC dito. Eh syempre, bata, 'di ba? Tas babae. So syempre mas malambot ang puso ng ano dito, Army tsaka NTF-ELCAC. Kaya siguro madaling napapaniwala. Set up to, guys, hindi to hindi to normal. The NTF-ELCAC and the AFP's empty phrase-mongering, ano yun? Of how the truth will set us free has turned squarely against their necks. Jed and Jonila straightforwardly crushed the state narrative of being surrenderies and further strengthened the truth that they are abductees. Yan. Hindi raw sila surrenderies. Mga abductees daw sila. Talaga ba? Talaga. Kasi mga kutsero, papakita ko lang sa inyo ha. Just in case lang para hindi magkalimutan. Ito yung balita nung isang araw. September 15. Ito yung panahon na inilabas na sila ay mga surrenderies. 2 missing environmentalists safe, not abducted, sabi ng National Security Council. Si ano yan, si Assistant Director Jonathan Malaya. Anong sinabi niya? Contrary to reports of abduction, Malaya said they left the movement. Hindi totoo na-abducted itong dalawa, sabi. According to the NSC official, Tamano and Castro decided to distance themselves from the leftist movement and voluntarily approached the authorities. Yan ang sinasabi ng National Security Council. Ito pa mga kutsero. Ito kasi yung nakakabasag ng kasinungalingan nitong dalawang to. Ito po yung nakabasag ng kasinungalingan nila. Sana yun? Ito parte na to. He disclosed that the two had been planning to leave the movement since September 1, 2023. September 2 po sila nagtago September 2 po yung sinasabi nilang inabduct sila. Inabduct. September 2 po yun. Okay, so at least malinaw po tayo doon. September 2 po lahat naganap yun. Pero September 1 pa lang daw, gusto na raw nilang umalis. As detailed in their sworn statements. Ibig sabihin mga kutsero, may affidavit na sila na pinirmahan. At take note, paano nila sasabihin na it was done in duress? Ibig sabihin, merong pananakot galing sa ating AFP or AFP, National Security Council, or any agent of the state. Paano nila sasabihin may pananakot na naganap? Itong dalawang to, pumirma ng kanilang sworn statements already. Tapos, yung kanilang sworn statements ay, ang kumuha ng kanilang sworn statement ay ang, asan na yun? PAO, Public Attorney's Office, ayan, ito. At CHR. Ayan these sworn statements were not obtained in the presence of soldiers. Wala akong sundalo during that time na kinuha yung sworn statements nila. Tapos, walang sundalo o pulis. Tapos, ang kumuha ng sworn statements nila, mga kutsero, ay Public Attorney's Office at CHR. So mga kutsero, ang sworn statement po, that is a document po yan. That's a legal document. Kasi po, may oath ka dyan Bago ka magsulat ng sworn statement, bago mo tapusin pala yun, meron kang papermahan. I swear that what I have indicated in the statement is true and correct according to my recollection or what have you. Yun ang nakasulat doon. Papermahan mo yun. So, did they just perjure themselves? Eric Cruz, salamat po sa inyong super sticker. God bless po. Ito yun ito yung bibisto sa kanila Merong third party na kumuha ng kanilang statement. Si Public Attorney's Office at si CHR. In fact, kanina nga,
Ang weird. Ito papakita ko sa inyo. Paano sasabihin kinidnap? Okay. Wait lang, papakita ko sa inyo ha. Naglabas din ng statement yung tatay. Ito yung tatay. Wait, ulitin natin yan. Namin sa PNP, sa AFP, sa mga ginawang effort para ma-recover o mapasuwi yung dalawang bata. Pero ngayon po, alam natin, i-safe yung mga ipak natin, iwanak natin. At sana mag-realize na sinamahan yung observation talaga. Walang gagawin maayos na para pinabukasan nila. Basta yung buong pamilya, yung pasasalamat namin sa PNP, sa AFP, sa mga ginawang effort para ma-recover o mapasuwi yung dalawang bata. Ah. Ito yung tatay nung Jed Tamano. Ito yata yung Jed Tamano eh. Yan yun. No? Nagsalita yung tatay niya. Ibig sabihin, kasi mga kutsero, pagka-recover dun sa mga bata, tinawagan yung mga magulang nila. Tinawagan mo yung parents nila. At pinapuntahan sila doon sa safe house kung saan sila tinatago. So, paano mo sasabing inabduct? Ang abduction, mga kutsero, kapag kinuha ka ng pilit, hindi ka babalik. Hindi ka maibabalik, lalo na kapag army ang tumira sa'yo. Pag army o police ang kumidnap sa'yo. Etong missing sa Bungeros, hanggang ngayon, hindi na makita eh. Tapos, saan ka nakakita ng inabduct tapos binalik sa magulang? Saan ka nakakita ng ganon? Diba? Saan ka nakakita ng ganon? Na nagpa-abduct or nag-abduct ang AFP o ang police. After nun, tinawagan yung magulang mo para ibalik ka sa mga magulang mo? Diyos ko, saan ka nakakita ng ganon? Imposible po na sila ay kinidnap or inabduct. So impossible. Sobrang imposible po, mga kutsero. Ito yung tatay, oh. Ayan, yung tatay. Sabi niya kanina, ito may mga nagsabi hindi rin maintindihan sinabi ng tatay. Masaya po yung buong pamilya. Laking pasasalamat namin sa PNP, sa AFP, and sa mga ginawang effort para ma-recover o mapasuko yung dalawang bata. Paano magiging abduction yan, anak bayan? Ito pang masaklap, ha? Ito pang masaklap. Teka, nailagay ko na ba dito? Ay, wala. Wait, papakita ko sa inyo. Wait lang. Diyos ko. Ito pang masaklap talaga. Diyos ko. Kung meron man dapat kasuhan dito ng abduction, itong mga tao na to dapat eh. Wait lang. Kukunin ko yung ano. Hindi ko pala nailagay. Diyos ko, nakakabwisit. Ngiting tagumpay, oh. Ngiting tagumpay! MMK talaga. Agoy. MMK, more power to your channel. Thank you very much, MMK. God bless you. It's very, very much appreciated, no? God bless po. Ayan. MMK talaga. MMK eh. Okay. Balik tayo sa topic. Ayan, oh. Ngiting tagumpay, oh. Hired. Meron pa. Meron pang isang ngiting tagumpay, guys. Ayan, oh. Bakit hindi binalik sa mga magulang tong mga bata? Bakit sila ang pumikap? Bakit yan si Arlene Brosas ang pumikap? Nasaan yung mga naibalik na sa mga magulang to eh. Di ba mga kutsero?
kung naibalik ka sa mga magulang, isn't it just right and proper na sa magulang mo rin isusurrender yung mga bata? Di ba? Eh, ba't itong si Arlene Brosas ang nandito? Nasaan na yung mga magulang nito? Ngiting tagumpay eh, oh. Oh. Yan, ngiting tagumpay. Itong sabi, si Teddy Casino nag-post. Jonila and Jed are now free, sabi. Gilan nyo ako. In a social media post, Teddy Casino shared photos of environmental quote-unquote activists, Jonila Castro and Jed Tamano, who are now at the Commission on Human Rights after being held by the NTF-ELCAC as rebel surrenderies. Castro instead blurted out that contrary to the NTF-ELCAC official statement, the two did not surrender but were abducted. Sino ang nag-post? Si Kodaw. Sino si Kodaw? Ito yung multimedia outfit ng mga CPP, NPA. Planted to mga to. Planted yung dalawang yan. Ngiting tagumpay si Arlene Brosas. Babalik nyo sa Bataan. Kunyari, activist na naman. Parang si Chad Book. Naalala niyo si Chad Book? Ang sabi, lang naman siya. Teacher lang naman daw ng salugpungan. Di ba? Anong sabi? Teacher lang naman daw ng salugpungan. Si Chad Book. Kinulong. Bakit kinulong? Kumidnap ng mga bata. Kumuha ng mga bata sa Cebu, nilagay sa San Carlos Seminary yata. Doon nila tinetrain ng yung doktrina ng mga NPA. Dinala doon, nahuli sa raid. San Carlos yata, hindi ba University of San Carlos? Nahuli sa raid. Silang lahat kinulong. Tapos nakalaya din. Bakit? Na technical lang sa jurisdiction. Bakit daw? Kasi hindi raw kasi ginawa yung krimen sa San Carlos, sa Cebu. Ginawa daw yon sa Mindanao, sa may lugar ng mga talaingod. So doon daw nangyari yung krimen, so dapat doon daw nag-file ng kaso. Na-dismiss yung kaso na yan . So nakalaya ang Chad Book. A few months later, ano nangyari? Patay ang bata. Saan nakita? Patay. Saan? Sa enkwentro. Patay sa enkwentro ang Chad Book. Anong ginagawa nila ngayon sa Chad Book? Ginagawa nilang parang tawag doon? Trophy. Ginawa nilang parang trophy na rebelding, bayani daw, whatever. Ganun ang pinagsasabi nila ngayon. NTF-ELCAC appalled by kidnap claims of two environmentalists. Ayan. Ito nga yung Tamano. Ayan. Tama ba? Ayun, Tamano sa pangalan . Sabi, we felt betrayed. The said press conference was organized with only the best intentions in mind for the said youths, and we are extremely grateful to the local government unit of Plaridel under Mayor Josel Aimee R. Vistan for their generosity and hospitality in facilitating the event. Okay, tapos ang sabi pa ng NTF-ELCAC, we also stand by the official report of the PNP in Bataan Province on the case of Ms. Tamano and Ms. Castro and leaves no doubt on the authenticity and integrity of the investigation conducted by them. Okay. Tapos, NTF-ELCAC also said whatever caused the two sudden change of heart is beyond its comprehension. Sabi, hindi rin nila maintindihan kung bakit. Earlier engagements by task force officials with the two students regarding the veracity and truthfulness of their affidavits were convincing. Were convincing enough to merit their public appearance. We were hoodwinked. Actually, alam nyo, feeling ko, matagal-tagal na workshop ang ginawa sa mga batang to. Matitinding workshop ang ginawa sa mga batang to.
Kasi actually, kung papainggan nyo rin yung video kanina, pinipilit nung dalawang umiyak pero hindi sila naiiyak. Painggan nyo ate naman. Painggan nyo. Lalo na yung Jed Tamano. Wala na kaming magagawa sa mga pagkakataon. Tarang pasismo na. Ang problema, yung mga Kaya ito, si Jed Tamano. Nung gabi po ng September 2, naglalakad lang po kami sa Ayan, kalsada nung meron pong dumukot sa amin. oh. Pilit May umiyak. tumigil pong SUV sa harap namin, tapos dinukot po kami, tapos pinilit kaming pasamahin sa kanila. Oh, nasinghot. Kunyari iyak. Yun po yung totoo. Akala po namin sindikato. Sige na lang. Kwento mo yan. Ikaw bida dyan. Kwento mo yan eh. Sige. Yan. Matinding workshop ang inano dito. Alam nyo, ako I'm convinced na itong dalawang to were planted by the CPP, NPA, NDF. I mean, ano to? Scripted to. Scripted to. Scripted. Very, very much scripted. And nabudol. Unfortunately, nabudol yung ating NTF LCAC dito. Nabudol sila dito. It's okay. I mean, it happens. Wala naman sigurong intensyon ng NTF LCAC na magpabudol, di ba? Wala naman siguro silang intensyon na magpabudol. But, it just so happens na it is the plan of their counterpart. Di ba? Yun yung plano nung counterpart nung kanilang katunggali. Yun yung plano nung kalaban nila. Pero feeling ko moving forward, mababawasan na magpe-presscon. Or kung hindi man mababawasan yung magpe-presscon, hindi na pagsasalitain yung mga surrenderies. I have a feeling yun na yung mangyayari dyan. Ayan, so maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see all of you in our next Coach Giant Live, guys. Bye, everyone. See you next time. Bye.